Magandang araw po mga kaparokya. Ako po si Father Romel Felizardo. Halina't pagyabuin natin ang salitang bubusog sa atin. Halina tayo'y magminandal. Ang Linggo ng Palaspas ay isa sa mga hindi ko malilimutang pagdiriwang sa pagsisimula ng mahal na araw. Maliit pa lang ako ay may dating na ito sa akin. Tuwing itinataas at iwinawagayway na ang mga palaspas, feeling ko isa ako sa mga sumasalubong kay Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem. Nang lumaon na, habang lumalaki ako at naiintindihan ko na ang mga pagbasa at mga kilos ng mga tao, may napansin ako na maraming episodes of irony sa pagdiriwang na ito. Normally, this celebration has two parts. At kadalasan, ang unang bahagi nito ay ginagawa sa pinakaunang misa upang doon ay gunitain ang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Ang unang bahagi ng pagdiriwang ay masaya dahil madaming tao ang may daladalang palaspas. Umaawit din ng mga masasayang awitin bilang pagsalubong kay Jesus. Subalit, pagkapasok na ng simbahan sa mismong oras ng misa, parang nawawala na ata ang saya sapagkat kung pakikinggan lamang ng mabuti ang mga pagbasa natin, hindi ito tumutukoy sa isang masayang pagdiriwang bagkus sa isang malungkot na pangyayari. Mayroong isang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay sa mga taong nagtaksil, nangutya, ng hamak at nagpapatay sa kanya upang ang katubusan ay kanilang matamasa. Pwede kong sabihin na ang kwento ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus ay kwento ng mga kabalintunaan. Yung taong kanyang pinagmalasakitan at minahal, ay yun din yung mga taong may nais na siya ay mamatay. Yung mga taong nais niyang iligtas, ay siya rin naman may gusto na siya ay mapahamak. Yung mga taong masayang nagdiriwang sa pagdating ni Kristo sa Jerusalem, ay siya rin nag-uumiyaw sa pagsabi na ipako siya sa krus. Ang mga alagad ay matapang na nagsabi sa kanya na hindi ka namin iiwan, pero sa kwento wala namang nanatiling alagad maliban kay Juan. Hinuli nila ang ating Panginoong Hesus, bit-bit ang kanilang mga armas, na para bang ang hinuhuli nila ay armado, gayong wala naman siyang daladalang armas. Humalik si Judas kay Hesus, pero hindi naman ito halik ng pagmamahal, kundi halik ng pagtataksil. Lahat ay puro puno ng kabalintunaan. Yung gumawa ng tama, yung nagmalasakit, yung tumalima sa plano ng Ama ay siyang napahamak at namatay, at ang mga gumawa ng mali, ang mga humusga, ang mga nangutya ay siyang binigyan ngayon ng buhay. Nakakainis, hindi po ba? Mahirap man ito maunawaan, pero mga kapatid, ito ang kwento ng ating kaligtasan. Totoo namang nagtagumpay na si Jesus. Totoo din na naghari na siya. At lalong totoo na tinubos na tayo ng ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit sa ating ebanghelyo sa unang bahagi ng pagdiriwang ay masaya nilang sinasalubong ang ating Panginoon papasok ng Jerusalem. But the story of this victory will not be completed without knowing how this victory happened. Ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus ay nangyari hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang pagpapakasakit. Ang kanyang paghahari ay nangyari hindi dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. At ang kanyang pagliligtas ay ating naranasan, hindi dahil gumawa siya ng isang himala, kundi dahil siya ay nag-alay ng kanyang sariling buhay, dahil kapalit ng ating kaligtasan ay ang kanyang kamatayan. Ganito tayo iniibig ng ating Panginoong Hesus. Kayang harapin ang lahat hanggang kamatayan. Naipakita niya sa kanyang pagkamatay sa krus kung paano niya tayo minamahal, subalit mas lalo niyang naipakita sa atin sa kanyang abang kalagayan ang wagas na pag-ibig ng Ama sa atin. Dalawang nagmamahal, subalit iisa lamang larawan ng pagmamahal. Isang pagmamahal na bumubukal sa iisang Diyos, ang Ama na kayang magbigay ng kanyang anak, at ang anak na kayang tumalima sa kalooban ng Ama. Ang kanyang pagkamatay sa krus ay isang larawan ng pag-ibig ng Diyos na pinadadaloy niya sa mga taong nauuhaw sa pagmamahal.
Sa araw na ito mga kapatid, ay sisimulan na natin ang mga mahal na araw. Kaya siguro ginamit ang salitang mahal na araw instead of banal na araw, iyon ay dahil ang pangyayaring ito ay mahalaga. Something of great value to us or precious to us. Dahil ang mga araw na ito ay nagpapaalala sa atin na mayroong Diyos na nagmamahal at tumutubos ng ating kasalanan. Mayroon tayong Diyos na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sana po natuto na tayo sa mga kabalintunaang matagal nating ginagawa. Dahil ang dapat na mahal na araw ay nagiging mura na lang, nagiging cheap, ika nga. Dahil marami sa atin imbis na magnilay at magdasal sa mga araw na darating ay nag-iisip kung saan magbabakasyon, saan magliliwaliw. Sa mga araw na ito mga kapatid, subukan naman nating maging seryoso sa ating pagdarasal at pagsasakripisyo. Mahal at banal ang mga araw na ito. Dito sa mga araw na ito, siya ay nag-alay ng kanyang buhay at ang buhay na nawala sa kanya ang naging dahilan upang tayo ay magkabuhay. Mamaya, babasbasan na natin ang inyong palaspas na hawak. Itataas at iwawagawiway ninyo ang mga iyan, tanda ng tinatanggap ninyo si Jesus bilang ating manunubos. Sana hindi lang ngayong araw tanggapin natin si Jesus. Samahan natin siya sa mga susunod na araw, sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Samahan natin siya sa kanyang muling pagkabuhay upang madama at masaksihan natin kung paanong ang kaligtasan natin ay naging ganap. Sana maging totoo ito sa atin ngayon at sana tayo mismo ang makatanggap ng biyayang ito na patuloy niyang ibinibigay sa lahat. Amen. Sana'y nabusog kayo sa ating inihandang minandal. Narinig na natin ang salita, halina't ito'y ating isagawa.